Minsan, ang pagmamahalan na inakala mong panghabambuhay ay nauuwi sa hindi mo inaasahan, ang pagtahak sa magkaibang landas. Sa bawat relasyon ay may pusong bumibitaw, ngunit paano kung ang isa ay hindi handang magparaya? Ating alamin ang isang kwento ng pag-ibig na nauwi sa isang masalimuot na krimen. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Narumi Kurosaki, ipinanganak noong July 23, 1995, ay galing sa simpleng pamumuhay. Siya ang panganay sa dalawang magkapatid na sina Honami at Kurumi. Ang kanilang ina na si Taiko ay naghanap buhay sa iba't ibang uri ng trabaho upang maitaguyod ang tatlong anak. Wala naman akong mahanap na impormasyon tungkol sa kanilang ama. Mula 2011 hanggang 2014, nag-aral siya sa Tokyo Metropolitan Kokusai High School, isang paaralan na kilala sa pagsasanay ng mga mag-aaral na nagmula sa iba't ibang bansa. Nang magtapos siya ng high school, nag-aral siya sa University of Tsukuba. Dahil likas na mahusay sa klase, nakatanggap siya ng scholarship sa universidad upang mag-aral sa bansang Pransya. Noong August 26, 2016, sa edad na 21 years old, lumipad si Narumi patungong Pransya upang mag-aral sa University of Franche-Comté sa lungsod ng Besançon. Una siyang nag-aral ng French language sa Center for Applied Linguistics bilang paghahanda para sa kanyang akademikong karera. Sa January 2017, nakatakda siyang mag-aral sa Faculty of Economics ng universidad. Nanirahan naman siya sa Room 106, isang maliit na silid para sa mga mag-aaral na matatagpuan sa loob lamang ng campus. Kilala ang campus na ito bilang tahanan ng maraming international students upang ipagpatuloy ang kanilang edukasyon. Sa kabila ng kanyang pagiging malayo sa pamilya, si Narumi ay kilala sa pagiging masipag, palakaibigan, at determinadong abutin ang kanyang mga pangarap. Ang kanyang maikling pananatili sa Pransya ay puno ng pag-asa at mga bagong pakikipagsapalaran, ngunit kalaunan ay mauuwi ito sa isang trahedya na mag-iiwan ng maraming tanong at masalimuot na alaala. Noong linggo ng December 4, 2016, dumalo si Narumi sa kanyang dance class gaya ng nakagawian. Umalis siya bandang alas 4 ng hapon. Subalit sa pagitan ng gabi ng Linggo at madaling araw ng Lunes, may narinig na nakakabahalang ingay ang humigit kumulang 15 estudyante sa dormitoryo kung saan siya naninirahan. Ang ingay ay sinasabing may kasamang sigaw na sinundan ng malakas na tunog na parang pagbagsak. Isa sa kanyang mga dormmates ang nagpadala ng mensahe sa isang kaibigan, nagsasabing natakot ito dahil sa narinig na mga ingay. Isa pang estudyante ang lumabas ng kanyang silid upang alamin ang pinagmulan ng ingay, ngunit hindi rin ito natukoy kung saan talaga nagmula ang tunog. Kinabukasan, napansin ng mga kaklase ni Narumi ang kanyang pagliban sa klase. Lubos silang nag-alala dahil hindi niya ugaling lumiban. Sa mga sumunod na araw, nakatanggap ng mga mensahe ang kanyang pamilya at mga kaibigan mula sa kanyang cellphone. Sinabi sa mga mensahe na nagkaproblema umano siya sa kanyang pasaporte at kailangan niyang pumunta sa konsulado ng Japan. Noong December 6, ginamit ang kanyang bank card upang bumili ng ticket na one-way papuntang Lyon. Subalit nang tanungin ang mga pasahero na nakaupo malapit sa upuang nakareserba sa ticket, wala ni isa ang nakakita ng babaeng may katangiang tulad ni Narumi. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nakatanggap ng mga mensahe ang kanyang pamilya. Ayon dito, mayroon umano siyang bagong nobyo at nais niyang pumunta ng mag-isa. Ngunit noong December 12, tumigil na ang anumang komunikasyon mula sa kanya. Sa lahat ng ito,
Napansin naman ng pamilya ni Narumi na kakaiba ang mga mensahe na pinapadala nito na tila hindi ito ang dalaga. Noong December 14, nag-report ang Center for Applied Linguistics sa Besançon sa mga otoridad dahil sa matagal na pagkawala ni Narumi. Noong sumunod na araw, bandang 5:31 ng hapon, pumasok ang mga pulis sa room 106, ang tinutuluyan ni Narumi. Sa unang tingin, ang silid ay maayos at malinis, na tila walang anumang kakaibang nangyari. Subalit, napansin ng mga kaibigan ni Narumi na ito ay hindi pangkaraniwan dahil madalas daw magulo at makalat ang kanyang silid. Habang iniimbestigahan ng mga pulis ang lugar, nakita nila ang ilang mahalagang gamit ni Narumi na naiwan, kabilang ang kanyang laptop, wallet na naglalaman ng pera, at ang kanyang tanging winter coat, kahit na nagsimula na ang taglamig. Ang presensya ng coat ay nakatawag pansin dahil hindi karaniwang aalis si Narumi nang walang suot na panlaban sa lamig. Napansin din nila na may ilang gamit na nawawala, tulad ng kanyang kumot, isang suitcase, pasaporte, at cellphone. Sa pagsasagawa ng forensic analysis, nakakuha ng mga fingerprints mula sa isang baso na nasa silid. Bukod dito, sa pamamagitan ng DNA na na-reconstruct mula sa mga fingerprints, nadiskubre ng mga investigador ang mga bakas ng parehong individual sa iba't ibang bahagi ng silid, kabilang ang isang bote ng tubig, isang t-shirt, sa mga dingding, sa sahig ng banyo, at sa may gilid na bahagi ng lababo. Habang lumalalim ang investigasyon, may higit pang mga nakakabahalang ebidensya ang natuklasan. Natagpuan din ng French police ang mga bakas ng dugo ng biktima malapit sa emergency exit ng dormitoryo, na nagbigay ng malakas na indikasyon na may naganap na marahas na insidente. Ang mga ebidensyang ito ay naging mahalagang bahagi ng kaso, lalo na sa pagsubok na alamin ang nangyari kay Narumi noong gabi ng kanyang pagkawala. Agad na napagtanto ng mga investigador ang bigat ng sitwasyon, kaya't si Arthur Del Piccolo, ang bagong kasintahan ni Narumi, ang unang pinaghinalaan. Siya ay naging kasintahan ng dalaga sa maikling panahon simula ng pagdating niya sa Pransya hanggang sa biglaan niyang pagkawala. Si Arthur ay isang French student sa Higher National School of Mechanics and Microtechnology. Ang kanilang relasyon ay nagbigay ng bagong saya at sigla sa buhay ni Narumi. Gayunpaman, walang gaanong impormasyon ang naibahagi sa publiko tungkol sa malalim na pagkakakilanlan ni Arthur dahil karamihan sa atensyon ng media ay nakatuon kay Narumi at sa pangunahing suspect ng pagkawala nito. Sa interogasyon kay Arthur, binanggit niya ang dating kasintahan ni Narumi na si Nicolas Cepeda Contreras, isang Chilean national na inilarawan niya bilang seloso at mapang-angkin. Sinabi rin niya na minsan nang nahack ni Nicolas ang kanyang Facebook account. Si Nicolas Humberto Cepeda Contreras ay ipinanganak noong December 11, 1990 mula sa isang mayaman at kilalang Chilean family. Ang kanyang ama, si Humberto Cepeda, ay isa sa mga pangunahing executives ng Movistar, isang malaking kumpanya ng telekomunikasyon sa Chile. Ang kanyang ina naman, si Ana Luz Contreras, ay isang inhinyero na noong panahong iyon ay nagsilbing sekretarya ng isang senador ng kanilang bansa at nagtrabaho rin sa Departamento ng Human Resources ng munisipyo ng La Serena. Si Nicolas ay lumaki kasama ang kanyang kambal na mga kapatid na babae, sina Belen at Josefa, sa Temuco, isang lungsod sa timog ng bansang Chile. Sa Temuco, nag-aral siya sa Kolehiyo Centenario hanggang sa makapagtapos ng sekundarya noong 2008, kung saan kinilala siya bilang isang masipag at matalinong mag-aaral. Noong 2009, lumipat ang pamilya ni Nicolas sa Antofagasta, isang lungsod sa hilagang bahagi ng Chile na kilala sa mga minahan nito. Mula roon, lumipat muli sila sa La Serena, kung saan ipinagpatuloy ng pamilya ang kanilang buhay. Sa La Serena, nagkaroon ng pagkakataon si Nicolas na mas lumawak ang kanyang pananaw sa buhay dahil sa mga impluwensya ng parehong propesyonal na karera ng kanyang mga magulang. Sa kanyang edukasyon sa kolehiyo, nag-aral si Nicolas ng Administrative Sciences sa University of Chile, isa sa mga pinakaprestihiyosong unibersidad sa bansa. Dito,
nakilala siya bilang isang ambisyoso at masipag na mag-aaral na may mataas na pangarap sa larangan ng pamamahala at negosyo. Kilala rin siya sa kanyang kakayahan sa pakikipag-ugnayan at pagiging mahusay sa mga akademikong aktibidad. Bukod sa kanyang akademikong buhay, kilala si Nicolas bilang isang karismatik at madiskarteng tao. Sa kabila ng kanyang pagiging masigla at popular sa kanyang mga kaibigan at kakilala, may mga aspeto ng kanyang personalidad na tila nagdudulot ng intriga at tanong. Ang kanyang maayos at pribilehiyadong buhay ay nagbigay sa kanya ng maraming oportunidad. Ngunit ang mga pangyayari sa mga sumunod na taon ay magdadala sa kanya sa isang masalimuot at kontrobersyal na sitwasyon na babago sa kanyang buhay at sa buhay ng iba. Noong 2014, dumating si Nicolas sa Japan upang palawigin ang kanyang pag-aaral. Doon, sa isang salo-salo sa campus ng University of Tsukuba noong Oktubre, nakilala niya si Narumi. Ang kanilang pagkakakilala ay nauwi sa isang masayang ugnayan at noong February 2015 ay opisyal na silang naging magkasintahan. Noong September 6 hanggang October 1, 2015, magkasamang naglakbay sina Nicolas at Narumi papuntang Chile. Sa panahong ito, ipinakilala ni Nicolas si Narumi sa kanyang pamilya bilang kanyang kasintahan. Ang kilos na ito ay nagpakita kung gaano niya pinapahalagahan ang relasyon nila at kung paano niya nais ipakilala si Narumi sa mga taong mahalaga sa kanyang buhay. Sa pagtatapos ng kanyang taon sa universidad noong 2015, iniwan ni Nicolas ang Japan, ngunit bumalik siya noong April 12, 2016 upang maghanap ng trabaho. Sa panahong ito, tila lumalamlam na ang kanilang relasyon, lalo na't si Narumi ay unti-unting nagiging abala sa kanyang sariling mga plano. Ayon mismo sa mga pahayag ni Nicolas, opisyal na tinapos ni Narumi ang kanilang relasyon matapos itong dumating sa Pransya noong October 6, 2016. 3 araw lamang ang lumipas, noong October 9, umalis si Nicolas sa Japan. Habang nasa Besançon, nagsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay si Narumi. Noong December 23, 2016, tinukoy ng pulisya ang dating kasintahan ni Narumi na si Nicolas bilang pangunahing suspect sa kanyang pagkawala. Noong December 29, napag-alaman na nakabalik na ito sa Chile mula Europa. Nag-issue ang Europol ng isang international arrest warrant laban sa kanya para sa mga kasong kidnapping, sa pilitang pagkulong, at arbitrary detention. Sa panahong ito, hindi pa rin natatagpuan si Narumi. At ang suspect ay idineklarang siya ay inosente sa mga kasong inihain laban sa kanya. Sa pinagtagpi-tagping mga ebidensya na nakolekta ng mga investigador, nailatag nila ang mga nangyari bago ang krimen. Noong November 29, nagpunta si Nicolas sa France nang hindi ipinaalam sa kanyang mga magulang. Nagpunta siya sa Dijon gamit ang nirentahang sasakyan. Kinabukasan, nagpunta siya sa isang supermarket upang bumili ng pagkain, isang lata ng kerosene, matchboxes, at detergent na may spray bottle. Ibinunyag ng pulisya na ginugol ng lalaki ang kalahating araw sa pag-inspeksyon ng mga daan at kagubatan ng Chu. Sa parehong araw, dumating siya sa tirahan ni Narumi sa madaling araw. Noong December 1, 2016, may CCTV footage mula sa labas ng gusali ng campus na nagpapakita ng anino na tila kahawig ni Nicolas 3 araw bago siya nakipagkita kay Narumi. Sa ibang mga kuha ng footage, na nakitang kumukuha ng litrato sa likuran ng gusali ang naturang lalaki noong araw na iyon at gamit nito ang nirentahang kotse na nakita sa parking lot ng campus. Noong December 4, 2016, nakita si Narumi at Nicolas na magkasamang kumakain sa isang restaurant. Mayroon ding CCTV footage mula sa dormitoryo noong gabing iyon na nagpapakita sa kanilang dalawa na pumasok sa gusali. Nang gabing iyon, si Nicolas ay lumabas mag-isa mula sa gusali. Ang exit ng gusali sa likod na direktang patungo sa parking area ay walang CCTV cameras. May teorya na posibleng inilabas ng salarin ang katawan ng biktima na nakalagay sa isang maleta mula sa likurang bahagi ng gusali kung saan walang mga kamera.
Matatandaan na nawawala ang maleta ni Narumi. Pagkatapos, bumalik ang salarin at muling lumabas sa pangunahing entrance ng gusali, kung saan siya nahagip ng CCTV. Ano man ang nangyari sa panahong iyon ay mananatiling misteryo dahil hindi kailanman inamin ni Nicolas na may kinalaman siya sa pagkawala ng dating kasintahan. Ngunit, hindi rin niya itinanggi na huli niyang nakita si Narumi sa kwarto nito sa campus noong gabing iyon. Iginiit niya na iniwan niya si Narumi sa maayos na kalagayan. Pagkatapos ng gabing iyon, nakita si Nicolas na gumagawa ng kahina-hinalang galaw sa isang kagubatan sa mga araw bago ang pagkawala ni Narumi. Hindi nagtagal, bumiyahe siya papuntang Geneva, Switzerland, kung saan siya nagrenta ng kotse. Bumili siya ng tiket papuntang Spain at namalagi sa bahay ng pinsan niya sa Barcelona. Hindi niya binanggit sa kanyang pinsan na pumunta siya sa France. Noong December 12, 2016, bumalik siya sa Geneva at bumili ng tiket papuntang Santiago, Chile. Samantala, ang resulta ng DNA test ay positibong nagtukoy kay Nicolas na pumasok sa kwarto ni Narumi. Gayunpaman, ang mga marka ng dugo na nakuha sa emergency exit sa likurang bahagi ng gusali ay hindi nagpakita ng bakas ni Nicolas o Narumi. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang mga pulis sa paghahanap kay Narumi. Noong January 5, 2017, ang GPS data mula sa kotse na nirentahan ni Nicolas sa Geneva Airport ay nagbigay ng impormasyon sa mga pulis upang halugugin ang kagubatan ng Chu. Ngunit nabigo silang makita ang katawan ni Narumi sa lugar na iyon. Nagsagawa rin ng pagsusuri sa mga digital na datos ang mga eksperto. Nadiskubre nila na hiningi ni Nicolas kay Narumi na burahin ang ilan sa kanyang mga contacts sa isang social media account nito. Bilang tugon, ipinahayag ni Narumi na hindi niya kailanman aalisin si Arthur sa kanyang contact. Noong September 7, nag-upload si Nicolas ng video kung saan inilarawan niya ang relasyon nila ni Narumi sa nakakabahalang paraan. Sinabi niyang kailangang pagbayaran ni Narumi ang nagawa niya at tanggapin na hindi siya maaaring magpatuloy sa paggawa ng mga pagkakamaling iyon laban sa taong nagmamahal sa kanya. Dagdag pa niya na may mga kondisyon siyang itinakda para sa pananatili ni Narumi sa France na ang ilan ay habambuhay na dapat sundin. Ipapatupad daw niya ang mga kondisyong ito agad kung hindi ito masusunod sa loob ng 2 linggo. Noong 2018, tinapos ng mga investigador ang paghahanap sa katawan ni Narumi sa kabila ng mga protesta ng kanyang pamilya na bumiyahe pa patungong Pransya. Ang paglilitis ay naging isang mahaba at nakakapagod na proseso. Iginiit ni Nicolas ang kanyang pagiging inosente sa kabila ng tumitinding mga ebidensya laban sa kanya. Sa mga taong lumipas, nanatiling buo at nakaselyo ang kwarto ni Narumi sa gusali ng universidad alinsunod sa utos ng korte. Noong 2022, hinatulan si Nicolas ng 28 taon sa kulungan dahil sa pagpatay kay Narumi Kurosaki. Ngunit mabilis na umapila ang legal team ni Nicolas na iginiit ang kanyang pagiging inosente at kinuwestiyon ang mga ebidensyang ipinakita laban sa kanya. Nagpatuloy ang proseso ng apela na nagdulot ng dagdag na pighati sa pamilya ni Narumi na nanatiling naghihintay ng pinal na resolusyon. Sa wakas, noong August 21, 2024, pinagtibay ng appellate court ang orihinal na hatol. Binibigyang diin ng korte na isinagawa ni Nicolas ang krimen nang may pagplano at intensyong masama at tinanggihan ang mga argumento ng depensa. As of 2024, halos 8 taon simula nang mawala si Narumi ay hindi pa rin natatagpuan ang bangkay nito. Para sa pamilya ng dalaga, ang hatol ay nagdala ng bahagyang kasiyahan, ngunit ang sakit ng pagkawala ay nananatili sa kanilang mga puso. Ang kanilang lakas at determinasyon na makamit ang katarungan ay patunay ng kanilang pagmamahal at dedikasyon. Habang mahalagang bumuo ng magandang relasyon, kailangang mag-ingat sa pagtitiwala, lalo na sa mga unang yugto ng pagkakakilala. Ang tila inosenteng relasyon ay maaaring mauwi sa panganib kung baliwalain ang mga red flags o hindi mapansin ang kontrolado o mapanirang ugali ng iyong kasintahan. Ang pagiging possessive ni Nicolas, na humantong sa trahedya ni Narumi, ay malinaw na halimbawa ng posibleng resulta ng maling pagtitiwala.
Bagamat imposibleng mahulaan ang bawat kahihinatnan, may mga hakbang tayong maaaring gawin upang maprotektahan ang ating sarili, maging maingat at humingi ng tulong kapag may nararamdamang mali at unahin ang ating kaligtasan. Bilang paggunita kay Narumi, ipinahayag ng Tsukuba University ang kanilang pangakong ipagpatuloy ang kanyang alaala. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kolaborasyon sa pagitan ng Japan at Pransya, na sinisigurong mabubuhay ang kanyang mga pangarap at ambisyon sa gawain ng iba. Shout out sa ating mga taga-subaybay. Gerald Jan Sasi, Kath Advices Stories, Loy Valiente from Gataran, Cagayan, Heronima Likod from Canada, May Lacson, Mary Jane Mahinay, Jason Dalisay, Lovely Plaza, Antonia Pecolados, at Winnie Young. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.